Siguro nagtataka kayo kung bakit ayaw magbunga ng sigarilyas o ng wing beans. Hello mga ka-agree? Sa video na to sasagutan po natin yan. Aalamin natin at ituturo ko po sa inyo bakit at ano yung dahilan kung bakit ayaw niya magbunga. Tapos ituturo ko na rin po sa inyo kung paano magtanim ng wing beans o sigarilyas. Coming up. Ang sagot po doon kung bakit ayaw niya magbunga, wala pa po siya sa tamang edad. Actually, napakatagal po nito bago siya magsimulang magbulaklak at mag-produce ng bunga. Itong sigarilyas, inaabot po ng 60 days bago siya mag-produce ng mga bulaklak. Ito, ganito. Sobrang tagal. Tapos, after nyan, makikita nyo po, lalabas na yung mga bunga. Ito. Ayan. So, sobrang tagal niya. Itong tanim ko, 2 months na, more than 2 months bago siya nagkaroon ng bulaklak. Tapos ito yung mga second batch ng mga bunga. Na-harvestan ko na siya nakaraan pero konti lang. Ngayon unti-unti na siyang dumadami. Ayun, lumalabas na. Nung first time ko rin magtanim nito, akala ko naging barako or namarako yung sigarilyas kasi ayaw niya magbunga. Ang tagal na. Yung kasabayan niyang sitaw na tapos na yung kanyang pagbubunga, nalanta na lang, siya wala pa rin bulaklak tsaka bunga. Yung pala, kulang pa sa gulang. So, kailangan lumagpas siya ng 2 months bago magsipaglabasan yung mga bulaklak. Pero pinagtataka ko dati, sabi ko kung naging barako siya, namarako, wala namang problema sa mga dahon, hindi naman siya nagbago. O, hindi tulad sa mga ampalaya, pag namarako, mapapansin natin iba yung dahon. No, yung talaga merong problema na, nagkaroon ng sakit. Pero dito wala naman. Yun pala, kulang lang sa gulang. Kulang pa sa araw. So more than 2 months yung pagbubulaklak nito. So tiyaga lang. Pero once na nagsimula na siya magbulaklak at magbunga, sunod-sunod na yan. Sobrang dami. Ito, ayun, ang dami na. Yun pa. Diyan pa sa loob. Sobrang sukal po nito. Sobrang kapal na. Diyan sa kabila, marami pa pong bunga yan dyan. So, ito pong mga part na nalanta. Yan, nag-trim kasi ako, binawasan ko dito. Dahil sobrang sukal na, malilim na dito sa aking garden. Kaya may mga vines na naputol. Kaya may mga part na, ayan, nalanta. Pero okay lang yan kasi sobrang kapal po nito. You know, nasakop niya na yung pinagtaniman ko ng malunggay. Yan, halos hindi na nga mabuhay yung malunggay. Dahil nasakop na siya nitong sigarilyas. Ito palang sigarilyas ay legume plants. Para din siyang sitaw. Nagpapataba po sila ng lupa. Kasi yung kanilang ugat ay tinitirahan ng mga nitrogen fixing bacteria. Yung mga bacteria na yan, sila yung nagko-convert ng nitrogen sa hangin para maging ammonia. Tapos nai-store doon sa lupa. Kaya tumataba yung lupa habang tumatagal. So kung mapapansin nyo po minsan, kahit itanim nyo po itong sigarilyas, sa mga unang buwan niya, payat yung kanyang mga katawan. Parang ganito lang yan siya sa una. Pero pag tumagal po yan, tataba din at yabong yung kanyang dahon. Dahil nagkakaroon na po ng nitrogen dun sa lupa dahil sa mga nitrogen fixing bacteria. So hindi na natin kailangan pang mag-abono ng mataas sa nitrogen. Pwede tayo mag-focus lang dun sa pamparami ng bulaklak at bunga, which is yung potassium. Yan. So dito sa compound namin, marami nagtanim nitong sigarilyas. Ito, doon sa kabilang bakod, tapos doon pa sa kabilang bahay, nilagay naman nila sa kanilang bakod. So ngayon halos sabay-sabay nang nagbubunga. Ito pong mga sigarilyas na tinanim namin dito sa compound, galing po yan sa pod, yung pinahinog po na bunga ng sigarilyas. So ito po yung mga binigay dito sa amin. Tapos tinanim po namin nakaraan. So ngayon nagsipaglakihan na at namumunga na rin yung galing dito. So ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano magtanim ng sigarilyas. Kung kukuha po pala kayo ng pantanim sa galing din sa bunga, kailangan po mahinog siya dito sa puno. So hintayin nyo po na magkulay brown yung balat bago nyo po siya pitasin at ibitin para matuyo po yung yung seeds. So hinintay natin na mag-brown para mag-mature din yung mga buto sa loob.
Kasi kung pipitas tayo ng ganito, ng hilaw pa, yung buto sa loob malambot, hindi siya fully developed. So kahit itanim natin yon, hindi siya mabubuhay. So kailangan po fully matured yung mga bunga. Sa mga hindi pa po nakakita ng buto ng sigarilyas, ganito po siya. Yan, medyo malalaki yung kanyang buto. Ito po pwede natin itanim diretso na sa lupa, i-direct seeding. Yung ginagawa naman po ng iba, pinapa-pre-germinate. Binababad po nila itong mga seeds na to sa tubig sa loob ng 24 to 48 hours para magising yung buto, mabilis siyang mag-germinate. Then after nun, inilalagay po nila sa tissue or sa telang basa. Ilalagay sa container tapos tatakpan para magkaroon po ng ugat. Then after a few days, makikita nila may parang tutubo dyan na ugat. Yan, bago nila tinatanim. So sa ganung paraan po napapa-increase natin yung germination rate, no, kumpara sa direct seeding. Kasi minsan po pag dina-direct seeding natin, dahil matagal po siyang tumubo, may mga hayop, insekto na humuhukay doon sa lupa. Kaya ayaw na tumubo minsan. Kaya yung ginagawa po nila, pinapa-seed germinate nila para pag tinanim, ilang araw lang tutubo agad. So mabilis siyang lumaki. Hindi na siya huhukayin ng mga daga or yung mole, yung isang klase ng rodent na humuhukay po ng mga seeds. Sa pagtanim po nito, i-prepare nyo lang yung lupa na pagtataniman. Make sure po na may kahalo siyang organic matter para maganda yung tubo. Yan. Tapos hukay lang po kayo ng huwag masyadong malalim, mga 2 inches. Tapos ihulog nyo lang po yung mga seeds. Yan. Tapos dito naman sa kabila, dagdag pa tayo ng isa. Tapos yan. Tapos diligan na po natin. Yan. Medyo matagal po yung proseso nito. Abutin siya ng mga mahigit 1 linggo bago siya tumubo. Minsan nga more than 2 weeks pa. So depende po dun sa climate na minsan mabilis, minsan masyadong matagal. Para po mapabilis natin yun, yung pag-germinate, yung nabanggit ko kanina, ipapa-pre-germinate natin siya. Ibabad nyo ng 24 to 48 hours bago natin siya ilagay sa tela. Balutin nyo po kahit anong tela, kahit lumang damit or towel. Tapos ilagay nyo sa container na may takip. Basahin yung tela, then takpan para mag-germinate siya. Tapos pag nagtubo po yan, dire-diretso na hanggang sa kumapal siya ng kumapal. So mapapansin nyo yan, bago siya magbulaklak, talagang susukal yung tanim nyong sigarilyas. And wag po kayo mag-alala kung ayaw niya pong magbulaklak, kulang pa po yan sa panahon. So after 2 months, dyan na po yan, sunod-sunod na yung paglabas ng mga bunga. Tapos, wag nyo po hahayaan na mag-matured yung mga bunga. Kasi pag nag-matured po siya, mabilis siyang tumanda. Mabilis din umikli yung kanyang buhay. Kailangan po tuloy-tuloy yung pagpipitas natin. Huwag nyo na po pa abutin na talagang matigas na yung katawan. Yung sakto lang, no? Kung medyo malutong pa. Pag binali nyo yan, yung malutong pa siya. Pero pag binali nyo at makunat na, ibig sabihin lumagpas na siya doon sa araw. So medyo matigas na yon, hindi niya na siya makakain. Then ang maganda pala dito sa sigarilyas, hindi lang po yung bunga hinakakain, pati po yung mga bulaklak, edible po yan. So mga parte nito ng sigarilyas nakakain. Ito, nilalagay din sa salad, sa mga pagkain, pang garnish. Yan, edible yung kanyang flowers. Yan. So sana po nakatulong information na to tungkol sa sigarilyas. And sana magtanim din po kayo kasi itong sigarilyas yung hindi masyadong napapansin na itanim. Hindi ko po alam pero nung araw napakarami po nito. May nakikita pa ako nung medyo bata-bata pa tayo. Pero ngayon parang sobrang bihira na lang yung nagtatanim.
Tapos ang maganda po dito sa sigarilyas, ano siya, open pollinated. Ibig sabihin, hindi siya hybrid, makukunan natin siya ng pantanim. Yan. So sana po nakatulong yung information na to, and sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!